Hello guys! Welcome back to our channel and meron tayong bagong episode ngayon about Arduino training series natin. So for this video, ang ating gagawin is magpapagana na tayo ng servo motors. Meron tayo dito na SG90 servo motor included sa kit. And then, ang gagamitin natin dito is itong potentiometer at saka LCD para ma-set up natin itong servo. Pero essentially, pwede namang servo lang ang ating gamitin, pero mas maganda siguro kung meron tayong mga additional na components na involved para mas masanay kayo sa pagpo-prototype nyo. Okay guys? So, dito sa ating breadboard, meron tayong mga breadboard attachment dito na ginawa. Included to sa ating Arduino kit from LXHub. Ginawa natin to para mas madali ang ating pagpo-prototype. So, dun sa last tutorial natin, ang ating topic is about keypad. Medyo nag-escalate yung ating program doon dahil lang medyo naging complicated na siya if itutuloy pa natin. Ano guys? Kaya iniwanan natin yung ating keypad na meron pang mga rooms for improvement para pwede nyo gawing assignment at mapagana yung ating setup na yun. So yung setup na yun, sa mga hindi pa nakakapanood, is gumawa tayo ng calculator, simple calculator, pero 1 digit lang. Pero kung prapraktisan nyo, pwede nyong gawin na 2 digits or 3 digits above yung kaya ng ating calculator. Okay guys, so dito sa ating video for today, ang gagawin natin is itong servo. Pero bago natin ito paganahin, pakita ko lang dito, meron tong lalagayan dito. Yan. I-screw lang natin to. Ang kailangan natin ay itong yung plastic natin ng servo, meron niyang mga screws. Yan, merong maliit, merong yung medium size. So, ang gagawin natin is screw natin ito dito sa ating attachment para hindi na siya gumalaw. So, screw muna natin to bago natin simulan itong ating pinaka-tutorial. So, screw lang natin siya dito. Ang isa dito. At isa dito sa kabila. And wag na muna natin gamitin tong isang maliit na screw. So, gamitin natin ito sa mga susunod nating tutorial pag kailangan natin. So, ito yung isang attachment ng servo natin. Yan. Kakabit lang natin siya dito para makita natin ang movement ng ating servo. Yan. So, okay na yan. Hindi nyo na yan matatanggal basta-basta. So, yan yung use ng ating breadboard attachments. So, kung may project kayong nag-include ng keypad, ito kasing keypad from last tutorial, meron siyang lalagyan dito, and breadboard para sa ating mga components, LCD, nakapix na rin dito, yung Arduino natin, nakapix na rin. So kapag nag-submit kayo ng project, isang dalahan lang to. Okay guys, so simulan natin ngayon ang ating tutorial sa pagpapakita ng connection. So makikita nyo dito sa right side ng inyong screen, tabi muna natin to. Yan. Meron ako ditong Arduino
or yung nasa sa inyo na Uno board, meron tayo ditong servo motor, meron tayong potentiometer, at meron tayong LCD. So, simple lang ang connection nito. Yung ating servo motor na kung mapapansin nyo dito, ang color ng kanyang mga pins is meron siyang brown, red, at saka orange. So, yung brown natin, yun yung black dito. So, yun yung ground. Yan, connected siya sa ground. Yung ating red, yung positive. At yung orange natin, dito sa ating diagram ay color yellow. Yung ating servo nga pala, i-connect natin yung signal pin niya dun sa ating mga PWM pins. Kung mapapansin nyo dito sa inyong Uno board, meron yung parang wave ba yun? Yan. Pang console. Yan. Ibig sabihin niya mga PWM pins. Yung PWM pins nyo dito, pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, 10, at 11. So, yun yung basically ginagamit ng servo motor natin para siya ay tumakbo. Pero, meron kasi mga libraries na kayang i-convert yung mga digital pins natin into PWM na pins. Katulad kung na-check niyo yung ating video about dun sa spider robot, yun ay ilang servo yun? 12 na servos. Yung 12 na servo na yon nagkasya dito sa ating digital pins. So, may library lang na ginamit tayo para magamit as PWM pins lahat ng digital pins. So, for this tutorial, ang gagamitin natin is yung naka-assign ng PWM pins. You can search sa Google kung ano yung mga PWM pins ng ating Arduino Uno. So, makikita nyo naman kagad yun sa pag-google natin. Okay, guys. Ito kasi, di ba ito nasa pin 3. Yang mayroong mga, ano ba ang tawag dito? Wave na symbol. So, itong pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, pin 10, pin 11, yun yung mga pwedeng gamitin ng ating servo. Kapag kasi kinonect natin ito sa digital pin, ay hindi siya ganun magre-response ng ayos kapag nakakonect dun sa hindi PWM pins. Okay, guys? So, ang potentiometer natin, nakakonekta yan yung ating right side to the positive. Yung 5 volts natin, and yung left side ay sa negative. And then yung signal natin sa pin A0 since analog siya. Ang ating LCD, yung ground, nakakonekta sa ground natin. Hindi maklik yan, ground. Tapos yung positive sa positive 5 volts. Yung ating SDA sa pin A4 at saka yung SCL natin sa pin A5. Okay, guys, meron tayong tutorial dedicated para sa LCD, meron din tayong tutorial dedicated sa potentiometer. So, ang ginagawa natin dito is pinagsasama-sama natin yung mga past tutorials natin para maging mas interesting yung ating mga projects. So, kung hindi nyo pa napapanood yung ating mga videos about doon, I suggest na mas magandang panoorin nyo from episode 1. Okay, guys? Okay. So, okay na tayo dito sa ating connection. Ayusin muna natin. Yan. So, yan yung ating connection. For the code, mayroon tayong bakanting sketch dito. Ang gagawin natin, since ang library kasi ng servo is included na sa Arduino IDE mismo. Kapag install nyo yung Arduino IDE, may kasama na siyang servo. So, ang gagawin natin ay punta lang tayo sa file, examples.
Hanapin natin ng servo and then sa sweep muna tayo. So itong sweep na library natin, mayroon tayong servo library. Ngayon ito ay kinumpile ni Baragan Studios. Meron tayong include, sharp include, servo, ito yung library natin. Nag-i-initialize ng kung anong servo. And then itong variable na position, ito yung position ng ating servo. So dito natin inilalagay yung current position niya. Ngayon sa setup natin, attach tayo ng servo, which is yung ang babaguhin lang natin dito sa code is yung pin 3. So pwede nyo siyang baguhin sa hardware niya, pero mas okay kung sa code na lang kayo magbabago. Hindi na kayo maglilipat ng pins. So ito ay pin 3. So kapag nabago nyo yan, itong code nito, nagamit tayo ng for loop. So basically ang ginagamit niya yung position initially is 0, and then ang position niya increase ng 1 hanggang makarating siya ng 180 degrees. And then ito namang pangalawang for loop, pag na-reach niya yung 180 degrees, magma-minus 1 siya na magma-minus 1 hanggang sa ma-reach niya yung 0 degrees. And then may delay time 15 milliseconds, and then itong servo.write, ito yung nag-output na tayo sa servo kung anong position ng nasa for loop natin. So try natin i-upload itong ating code, and then tingnan natin kung ano ang behavior ng ating servo motor. Okay. So kung makikita nyo dito, yung servo motor natin, nagtra-travel yan from 0 degrees to 180 degrees, and then 180 degrees to 0 degrees. So ganun lang ang ginagawa ng ating sweep na code. So pinag-uuli-uli lang niya. So itong code na ito, best for testing servos kung nagana siya. And then magbubukas pa tayo ng isa pang sketch para mas ma-utilize natin or makontrol natin yung ating servo motor. So punta ulit tayo sa file, and then examples, hanapin natin ang servo, and then sa knob naman tayo. Yan. Okay. So dito sa knob, meron tayong potentiometer pin na A0. And then, since ito yung default na kasamang examples, so default niya pin 9. So, babaguhin lang uli natin to sa pin 3 para okay din dun sa connection natin. So, upload natin ang code na ito. Ginagawa lang niya yung val. Kinukuha niya yung data from the potentiometer pin, which is A0. And then minamap yung value ng from 0 to 1023 to 0 to 180. Kasi 0 to 180 degrees kasi yung ating servo. And then may servo.write, nag-output siya kung ano man ang laman nung val. So yung val natin galing dito sa potentiometer natin na minap. Dun sa pag hindi nyo pa medyo kabisado tong mapping, I suggest na panoorin nyo yung tutorial natin about potentiometers, at nandun yung ating explanation kung paano i-map yung values ng potentiometer. Okay, tapos magde-delay ng 15 milliseconds, and then paikot-ikot na yung ating loop. So try natin i-upload itong ating program na ito, and then tingnan natin ang behavior ng ating servo. Kung makikita nyo dito, naka-steady na yung ating servo motor. And then, ang gagawin natin, pag pinipihit natin ito, nag-iiba siya ng position. Kung 0 to 180 degrees. Okay guys. So,
So basically ito ang ginagawa ng program na ito. Kasi itong servo, marami kang projects na pwedeng paggamitan ito. Ang isa nito, yung kapag ang project mo ay yung RFID based na parking system. So meron ka ditong boom, ito yung nagko-control ng ating servo motor. Pero yun ay ang ginagawa niya, 'di ba, 90 degrees lang yung boom. So 0 to 90 degrees lang yung gamit ng ating servo. Okay guys. Pero para mas interesting ang ating project, try natin na i-display yung position ng servo dun sa ating LCD. Okay, so edit natin ng konti itong ating code. So mag-include tayo ng LCD. Basically kinaka-copy paste ko lang to sa mga past na codes natin. Hindi naman siya masama kasi mas napapadali yung ating prototype. And then LCD.begin. So meron tayong dedicated na tutorial about sa LCD. Pwedeng panoorin nyo rin para mas maintindihan kung para saan ba tong mga lines na ito. And I suggest na kung kayo ay talagang beginner sa Arduino, panoorin nyo from the start yung ating training series about Arduino. So okay, so mag-LCD set cursor tayo. Copy paste din ito. And then LCD.print yung val natin, yung value. Okay, yan. So try natin i-upload ito. Okay, na-upload natin. So makikita nyo dito, nagbabago yung ating degrees dun sa ating LCD. Pero kapag yan ay binalik mo, mapapansin mo, kuwari sinagad mo 0, may natitira siyang mga characters, itong 02. So para ma-eliminate yung mga characters na yan, ang gagawin natin, lagyan lang natin dito ng additional na code na lcd.print, dalawang space. Kasi 'di ba yung 180 degrees, tatlong characters 'yon. Ngayon kapag naging 0, 1 character lang 'yon. So upload natin ito and then try natin na i-test ito. So yan, 0. Try natin ng 180. Ayan, 179. Halos malapit na siya sa 180. Nasa signal lang yan ang potentiometer. Kung gusto nyo ng maka 180 talaga dito, pwede nyong i-map na labis at kulang. And then, i-constrain nyo yung data. Okay. Balik natin sa 0. So, ayan. Wala siyang natitirang value dito. Kita niya, 0 talaga. Okay, guys. So, medyo pangit naman kung medyo bitin yung ating LCD. Lagyan natin dito ng LCD.print servo position. Basta pag text, mayroon niyang apostrophe ba tayo ang tawag dito? Double apostrophe. O servo position and then space, tapos lagyan natin to ng comma and then upload natin. Oops, medyo labis pala to. Kapag tinetesting mo to, hindi mo makikita yung value since hanggang 16 characters lang to. So, ang gagawin natin, ibaba na lang natin to. Lagyan na natin to ng semicolon and then
maglagay tayo ng panibagong LCD set cursor sa second line natin. So, ito yung character line and then itong kung anong row siya. Okay. Upload natin. Ayan. Kita nyo na dito ang servo position. So, 0 siya to 180 degrees. 179. So, kung gusto nyo nga makuha yung 180, mag-map na lang kayo ng labis at kulang and then i-constrain nyo na lang. Okay guys. So, dyan muna yung ating tutorial and I hope may natutunan kayo dito sa ating video tutorial na ito. Ito kasing servo, marami itong gamit. Meron din kaming kit na robotic arm na gamit itong servong ito. Kaya katulad niyan. Yung 4DOF na robotic arm natin ay may 4 siya na servo motor. So kung gusto niyo nang mas ma-challenge pa, I suggest na kumuha kayo nung 4DOF na robotic arm. Kasi hindi naman kayo lugi sa matututunan nyo dun sa kit na yun. May tutorial din yun sa ating YouTube. Pwede nyo i-check muna yung tutorial sa YouTube. Pag nagustuhan nyo, edi saka kayo mag-decide. Okay guys. So sa mga next tutorial natin, padagdag ang ating mga components. And I hope na makasunod kayo dun sa ating mga tutorials, since itong mga video natin ito ay for beginners, time students, yung mga engineering na kailangan ng reference. And I hope na ma-share nyo din itong ating mga videos dun sa mga nangangailangan ng help. Kasi kung tayo ay nasa STEM or engineering, ay mas maganda rin naman na tayo na nagagawa ng ating prototypes kaysa ipapagawa natin sa iba. Kasi tayo din naman ang lugi dun dahil nang salip na tayo natututo ay pinapagawa lang natin sa iba. Ay anong kapalit? Di babayad na lang. Ay, yun yung easy way. So dito tayo sa may matututunan tayo guys, and if you like to be notified kapag meron tayong bagong video, please like and subscribe to our channel para pag may bago tayong tutorials ay mano-notify kayo na meron ng bago. Unti-unti natin itong ating mga components and modules sa ating kit para pag nag-integrate tayo ng kada components ay mas meron tayong edge, meron tayong foundation kumbaga. So okay guys, thank you sa mga viewers natin, sa mga nanonood. Kung meron kayong mga questions, feel free to comment sa ating YouTube channel and sasagutin natin yan as soon as we can. Okay guys, yun na muna. Bye bye sa inyo. Good luck sa inyo mga projects.